Okay, thank you. Ah. Ayun. Tapos na tayo sa magnanakaw, sa mamamatay tao. Doon naman tayo sa mga malilibog. Tingin ulit sa kanan, sa kaliwa. Makikita nyo lang yan dyan. Diyan lang yan. Yung kalapit nyo ba, may makapal na labi. Makapal na labi. Para naging uwak kayo bigla. Parang boxingero yun. Yung mga tenga, pasugod. Di naman. Pero malapit ka na. Pag ganun na eh. Ha? Sex offender, mapalabi, tapos parang pabilog yung tenga. Masugod. Sa babae naman tayo. Kung may offender na lalaki, may babae din. May wrinkles daw, oh. May wrinkles ba yan dyan? Mga wrinkles. Ano pa? May itim ang buhok. Maliliit ang ulo. Parang pasok kayo tatlo, ah. Ayan, sa babae. Babae, wrinkles. May itim buhok. Maliliit ang ulo. Flat nose. Dal, next. Dal. Parang naman po siya. Yan, walang bariya niya. Wala naman sa basura. Walang basura niya. So, yung pinag-aaral natin kanina, yung mga characteristics, facial characteristics, which is yung atavistic stigmata nga. Characteristics ng mga ninuno natin unang panahon. These features included things like asymmetrical face, facial features. Ibig sabihin, may mga sukat sa mukha nyo, may mga umbok-umbok sa mukha nyo na hindi normal. Pare, imbis na normal shape na yung tenga nyo, papasok yung tenga nyo. Pare, yung ulo nyo is sobrang liit. Yung mga kamay nyo is sobrang liit, sobrang bibilis. Ayun yung tinatawag na symmetrical features. Large jaws, makapal yung panga. Prominent cheekbones, makapal yung cheekbones. Large chin, at extra fingers or toes. Ang others, pag yung mga daliri nyo, 5 o 6, ay 6, imbis na 5, pasok kayo sa atavistic stigmata. Pero, may limit naman siya. Hindi naman ibig sabihin makakapal mga labi nyo. Makakapal yung mga labi nyo, kriminal na kagad kayo. Yes! So, hindi ibig sabihin na makapal yung panga nyo, makapal yung pose nyo, may mga wrinkles kayo, kahit yung buhok nyo, magigit mga mukha nyo, pasok na agad kayo. Kailangan, makalima muna kayo yan sa lalaki, 5 for the man, at 3 para sa mga babae.
Sa atavistic stigmata, ito yung tinatawag ni Cesar Lombroso na born criminal. Kasi yung mga mukha nyo na yan, hindi nyo na mababago yan. Yan na yung mukha nyo simula pagkabata hanggang pagtanda. Maliban na lang kung pera kayo. Ganun. At sabi, stigmata, born criminal. Number 1 yan. Number 2 yan. Criminal by passion. So, si Cesar Lombroso, hindi lang siya basta pumasa sa biological features o sa facial structure. Pumasa din siya sa psychological features ng tao. O yung behavior ng tao. Yes. Number 2 is criminal by passion. Number 2 yan. Those who triggered by emotional force such as anger, love, hatred, and jealousy. Yung nakakommit lang ng crime dahil sa certain level of emotion. Sumabog yung emosyon, di napigilan, nagdilim yung paningin, nakagawa ng crime. Ayun yung criminal by passion. Ang kamukha ng criminal by passion is yung tinatawag natin na acute offender. Yung acute offender, nakakomit lang din sila ng crime dahil sa biglang pagsabog ng emosyon. Pari, nakita mo yung asawa mo, may kapatong na iba, napatay mo yung lalaki. Hindi ka naman talaga mamamatay tao. But due to the circumstances na sumabog yung emotion mo, nakakomit ka ng crime. Ayun yung criminal by passion. Occasional criminals, those who commit when given the opportunity. Occasional criminals, sila talaga yung may mga intensyon na mag-commit ng crime. Ito yung mga normal criminals natin. Si occasional criminals. Criminaloids. So, ang pinag-uusapan dito is mga kriminal. Ito yung mga types ng occasional criminals natin. Tama. Subtypes of occasional criminals. Those who are easily swayed by or tempted to do evil, commits crime commits crime under due pressure. So yun, si criminaloids, those who are easily swayed or tempted to do evil. Sabihin, may chance na makakommit sila ng crime. Pero, hindi nila yung ginagawa. Nakakommit na sila ng crime pag may chance. Pero hindi sila yung araw-araw na ginagawa na as professionally. Nagko-commit na sila ng crime pagka nagkakaroon ng opening circumstances. Kunwari, nakita mo bukas yung bag nakita mo bukas yung bag ng isang ali, tapos may nakita kang pera. So, alam mo sa sarili mo na, madali mo makukuha yung pera. Sa past, criminaloid, kunwari, out of necessity, kailangan mo lang talaga pambili ng gamot ng anak mo. Anong nangyari sa'yo? Nagnakaw ka para makabili ng gamot. Epileptoid, suffering from epilepsy. Epileptoid, ito yung mga nakakommit ng crime due to epileptic behavior. Katulad na lang ganito. Ano yung mania natin pag malikot yung kamay? Lepto. Yun, bilang yun dyan. Lepto. Kaya nakakommit ka ng crime na hindi mo sinasadya, pero due to the epilepsy that you have, you committed the crime. Habitual criminals live normally but develop an undesirable habit. Ayun, yung ginawa ng pang-araw-araw yung pamumuhay. Pamumuhay yung pag-commit ng crime o yung pagnanakaw, pagpatay, etc. Pseudo-criminal. Normal person commits crime when the situation forces them to do so. Eto si pseudo-criminal, hindi naman talaga si criminal. Either nautusan lang sila or na-instigate. Pati ba
Dali. Ba't iba ba ang characteristics ng kriminal? Twisted nose, excessive cheekbone, long arms, excessive wrinkle on the skin, large jaw, large chin. Next tol. Physical characteristics ng born criminal, atavistic stigmata pa rin yan. Large jaws and prominent cheekbones. Lombroso believed that these features were reminiscent of primitive humans and suggested a lack of evolutionary development. Ibig sabihin, yung facial characteristics na may large bone, large jaws and prominent cheekbones ay namahanap pa dun sa una-unahan pang ancestral beings natin, which is yung mga unggoy nga. Bakit? Yung mukha mo hindi nag-develop from unggoy. Yung mukha mo nag-stay lang sa pagiging unggoy. Parang yung gusto sabihin. Symmetrical in facial feature. He argues that asymmetrical faces were common among criminals. Ayun, asymmetrical faces, ito yung mga unusual parts sa mukha natin na hindi hulmado o hindi perfecto. Unusual or excessive bodily hair. Pag sobrang dami mo daw buhok sa katawan, sa kilikili, sa dibdib, o saan man buhok yan, sign yan ng atavistic stigmata. May makapal na buhok sa dibdib. Ay, ikaw din. Puta. Tingin nga. Oh, 5. Alang. Malaki ba noon niya? Ayun o, sinabi dito o. Cranial and brain character. Ayun o, pag sinabi na pagka yung noo mo, malaki, o sobrang liit, possible na pasok pa sa atavistic stigmata. Large or small ears, ayun. Pag malaki daw yung tenga mo, maliit yung utak mo. Pag maliit yung tenga mo, malaki yung utak mo. Tsaka daw, yung mga maliliit daw yung tenga, sila yung malalakas mang-asap. Malalakas mangutya. Pumapasok. Pasok na pasok. Alam nyo na, sino iiwasan nyo ha? Behavioral traits. Insensitivity to pain, yung mga hindi nakakaramdam, pag sinampal mo, kinurot mo ng konti para wala silang pakiramdam. Sign din yun ng criminality. Sakit ba? Tawal, masakit ba? Sakit? Yung mga makakapal yung mukha, yung makakapal balat, prone sila sa criminality. Impulsivity and aggression, yung mga bigla-biglang nananampal, bigla-biglang nagmumura, bigla-biglang nagagalit. Observe that criminal tended to be lazy or lack ambition. Psychological and social characteristics, immorality and lack of guilt. Lombroso argued that born criminals lack a sense of guilt or remorse. Sabihin, pag nakakamit sila ng crime, kulang sila sa pity, kulang sila sa awa, hindi sila naaawa doon sa krimen na ginawa nila. Inability to form lasting relationship. Punta na, yung mga yan, kaibigan mo ngayon, bukas hindi na. Sinampay kayo sa taas. Wala naman. Female offender, yung ginawa niyang manuscripture. Explores the unique factors in influencing women's involvement in crime, including socio-economic challenges. Sabi ko nga sa inyo, dati, ang mga kababaihan, hirap makahanap ng trabaho. Hirap makapag-ipon ng pera dahil wala silang karapatan eh. Tignan nyo, yung mga estado ng kababaihan natin dati, ginagawa silang
scapegoat ng mga magulang nila. Binibenta sila sa mga mayayamang pamilya, binibenta sila sa para magkaroon ng pera. Pero ngayon, wala na yan, patay-patay na tayo dyan. Babae o lalaki, pwede makapaghanap ng trabaho. Victimization experience. Nagiging offender daw ang kababaihan kasi sila mismo nabibiktima ng mga kalalakihan. Halimbawa na lang yung sa bawsi natin. Ano yon? Syndrome, ano syndrome yon? Battered woman syndrome. So hindi sila mismo yung ugat ng krimen. Ugat ng krimen, itong lalaki na nananakit. Kumanti lang sila kaya nasaktan nila o napatay nila yung asawa nila. Ano yun? Criminal man suggests a focus on male offenders as the primary subject of the study. Emphasizing biological, psychological, and social factor that contributes criminal behavior. Yun. Topic na natin kanina. Determinism. Ito naman, sa determinism, sinusuportan ng determinism yung theory ni Lombroso na atavistic stigmata or born criminal. All events, including human action, are ultimately determined by causes of external to the will. Causes external to the will. Individual human beings have no free will and cannot be held morally responsible for their action. Ibig sabihin, excuse me, kahit nung bata ka pa lang, nagpapa-good boy ka na, nag-aral ka na mabuti, pag nag-aral ka na mabuti, pero once na tumanda ka, nakakamit ka pa rin ng crime. Ibig sabihin, kahit anong gawin mo sa buong talang buhay mo, makapag-commit ka pa rin ng krimen. Ayun sinasabi sa determinism. Balik mo muna doon, tol. Yan. So, determinism pa rin. Wala tayong choice. Wala tayong free will. Kasi, mangyayari ang mangyayaring ika nga, sabi nila. Isa pa to, may kamukha to, yung fatalism. Yung fatalism, ang lahat ng mangyayari sa buhay natin is nakaasa sa Diyos. At nakaasa sa tadhana. Kung nakatadhana kang pumasa, papasa ka. Hindi ka nakatadhana pumasa, hindi ka makapasa. Kaya minsan, may mga nagtatanong sa sarili nila, aral naman ako ng aral pero di ako pumapasa. Baka, fatalism na yun. Sabihin, hindi ka talaga para sa ganun larangan. Ayun yung fatalism na tinatawag. Kedal. Tanong ko dyan, ayon sa atavistic stigmata, sino sa dalawang yan ang kriminal? Nakasalubong sir, nakakakit ako eh. Sino sa dalawang yan ang kriminal sa tingin mo? Sabi nga natin, large jaw, large cheekbone, cold eyes, glassy eyes, yung tenga pa niya, pag ganon, ng konti. So kung ayaw niyan sa atavistic stigmata, ang pinaka-criminal is itong si lalaki. Kilala niyo sino yan? Jason Eibler. May pakananong reckless imprudence. Di ba? Double jaw party. Next, tol. Sa dalawang yan, sino ang kriminal? Sanchay yan eh. Sanchay. Di ba? Ang gusto ko lang patunayan, wala sa itsura yan, wala sa facial feature yan, mapamaganda man yan o pangit yan, lahat yan, possibility na makakommit ng crime. So, hindi applicable yung sinasabi ni Lombroso na atavistic stigmata or born criminal. Please na nga. Ito, Alex. Next, Alex. Ito, tumatawa. Lala mo siguro, no? Gusto mo pa kami? Pag problema mo lang yan.
Moral anomalies. May kamukha yan, yung anomies ni Durkheim. Pero naman tayo sa moral anomalies. Ha? Anong halos siya mawag? Picture? Ganito yan. Ang pity, sympathy yan. Kung ikaw may pity ka sa tawan mo, isipin mo kung gagawa ko ng masama itong tao to, mapapasama siya. Or pwede siya mapiktima siya. Pwede siya makaroon. Nasaan siya tinira? Iisipin mo na tao kung yung bibiktimahin niya ba is magkakaroon ng any form of abuse or any form of effect dun sa biktima niya. Kunwari, magkakaroon pa yung biktima niya ng trauma, magkakaroon pa ng biktima niya ng sugat, ma-endanger ba yung buhay niya. Ang gusto ko lang sabihin, itong pity is awa to. Awa or sympathy. Itong probity, ano yan? Probity is integrity. Paniniwala mo kung ano ang tama. Paniniwala mo na kailangan gawin yung tama. So kapag nawala yung integrity mo, may awa ka pa rin. Pero at the same time, hindi mo alam yung right at saka wrong. Si probity, nalilikya sa religion. Kasi kung ikaw may probity ka, may paniniwala ka sa itaas, hindi ka gagawa ng masama. Sa moral anomalies kasi, sinasabi dyan, ang tao may morality. Ngayon, ang nakaka-apekto sa kanya para maging immoral is multiple small factors. Halimbawa na lang ganito. Tatay, nagnakaw. Yung pagnanakaw na yun, mali, di ba? Pero ang ginagawa sa moral anomalies, nagnakaw ako para sa mga anak ko. Pina-justify niya yung crime na ginawa niya. Bawa pa ganito. World War II. Ano yan sa World War II? Nazi. Di ba? Nazi, tinitignan as universal enemy. Pero at the same time, na-develop yung mismong bansa nila. Sabihin, yung crime na kinumit mo, nag-resulta in a possible way. Kaya hindi mo alam kung paano pagbabagayin yung morality tsaka immorality. Ayun. Garofalo. So si Garofalo, hindi siya pumokus sa biological. Nag-focus siya sa psychological at sa sociological factors. Ayun nga, yung probity and pity, integrity and awa and sympathy. So next. Yan. Though ka-school siya ni Cesare Lombroso, yung school hindi yun yung paaralan mismo. Yung school, yun yung set of ideas nila na magkaatong sa isa't isa. Kaya magkakaiwala yung school. Sabi ni Garofalo, hindi lang basta sa physical yan. Intindihin natin yung more on internal conflict ng tao para maintindihan kung bakit sila nakakamit ng crime. Next tol. Ito, next mo na yan. Ba yan? Ay, di pala. Balik mo. Ayun, yung kamukha ni moral anomalies, si moral anomies. Lack of morality, kumbaga. Rapid social changes, ganito yan. Sabi ni Garofalo, yung morality daw nakakumaya sa panahon. So, ang nangyayari, rapid yung pag-develop ng society. Yung morality, hindi nakakasabay. Hindi nila alam kung ano yung tama o mali. Kuwari sa internet, hindi natin alam kung ano yung tama o mali kasi hindi pa nakakapag-adapt itong moral compass natin. Cultural shift at institutional failure. Cultural shift, yung morality minsan nakabase sa kultura kung nasaan ka.
Institutional failure, ang pinakamay kasalanan daw ng krimen, na pinakamay kasalanan daw na nagkaroon ng crime is yung institutions natin, which is yung government. Next tol. Yan, si Enrico Ferri, sinusulong niya is hindi physical. Sinuportahan niya tong si Ferri. Enrico Ferri. Ay, sinuportahan niya tong si Tigaropalo. Sabi niya, oo nga, hindi lang basta physical yan. May kasama yan social and psychological. Pero siya, hindi siya nag-focus sa social. Ay, hindi siya nag-focus sa psychological. Bagkos, nag-focus siya sa social factors. Law of criminal saturation. The level of country's criminality is determined by factors in the social environment and changes when they change. Increasing punitive measurement do not decrease the crime rate. Ito ang leksyon natin, mga kailangan nyo. Ikaw na tayo eh. Ito yung kumontra sa tabistig stigmata ni Lombroso. Siya din daw nag-test na 100 English convicts. Sabi niya wala namang pinakaiba sa mga normal na tao sa labas. Giral. Sabi naman ni Houghton, crime and math, physical inferiority as cause of criminality. Bakit? Pag ikaw malaki katawan mo, mas madali ka maging kriminal. Mas madali ka makapagbigay ng pwersa, mas madali ka makakatakot na isang tao. Paano na lang, pinagtapat. Kunwari ikaw, hinold up ka ng bato-batong lalaki. Lalaban ka pa ba? Siyempre hindi na, di ba? Tapos bakla pala yung nang-hold up sa'yo. Next. Chicago School of Criminology. Early biological and psychological explanation of crime toward sociological explanation that falls on social and environmental factors. Dito, sa Chicago School of Criminology, nag-focus sila sa spatial distribution na yung rate ng criminality pwede mabase sa age, sa gender, sa culture, sa demographic, or sa lugar kung saan nakatira yung mga tao. Ngayon, next. Kanina pa yun, Race relation cycle or immigrant theory. Contact, conflict, accommodation, and assimilation. Influence of urban neighborhood and dynamics of social change. Ibig sabihin daw, kapag meron nag-migrate na ibang lahi or taga-probinsya, kaya lang daw gumugulo yung Maynila. Sabi, so sumusobra yung dami ng tao dito nagmamigrate. Nag-i-increase yung population, nag-i-increase din yung crime. At the same time, nagkakaroon ng cultural indifferences. Nag-aaway sila dahil sa kultura ng isa't isa. Next. Urban ecology theory. Biological principle of competition and adaptation to the study of urban neighborhoods. Sabihin daw, yung urban neighborhoods, ito yung kung saan nagsisisulputan yung mga gangs. Yung urban neighborhoods, ito yung mga siksikan, yung mga squatter areas. Doon tumataas yung crime. Bakit? Kulang sa economical growth. Ano pa? Kulang sa reinforcement. Kulang sa control. Clifford Shaw, a sociologist known for his work on juvenile delinquency and impact of social disorganization on crime. Shaw's research with Henry McKay focused on how neighborhood characteristics and social network influence delinquent behaviors. So sabi nga, sa urban neighborhoods, mas madaming mga kriminal, at the same time, mas madami din mga bata nagiging kriminal. And then sabi ni McKay, sa Geographical Cartographic School of Criminology naman, first to attempt the apply of statistical method
Ginamitan nila ng numbers para malaman nila kung saan lugar may pinamataas na crime rate. Sa lugar na yon, anong klaseng crime yung pinamataas? Kailan yung mga occurrence ng mga crime na yon, etc., etc. Attempt to distribution of crime in certain areas, both geographical and social. Get next. Yan. Ito yung nag-create ng cartographic school, si Quatelet. Rejected free will doctrine. Society dictates the criminality of individual. Bakit daw? Ang law is create ng society. Nandiyan yung government, nandiyan yung mga civilian. So sila din yung define kung ano yung mali, ano yung tama. Ayun yung sinasabi dito. Seasonal climate, population, composition, poverty relates to criminality. Ayun nga, gumamit siya ng statistics para malaman kung anong sa season na to, tag-ulan, ano yung malaki, ano yung mataas yung criminality. Anong crime yung mataas? Sa season na tag-init, anong crime yung mataas? Ayun. Next na tol. Economic School of Criminology. Ito yung mga leftist natin. Yung palagi sinisisi yung workforce against government, workforce against the tycoons. Yung mga mayayaman versus mahihirap. Ito yung pinapokusan ng Economic School of Criminology natin. Communist Manifesto, societal conflict, hindi nakakatugma o hindi nagkakasundo. Si proletariat or si workers, yung mga working class, mga nasa baba. As si bourgeoisie or si burgos, yung mga nasa taas, yung mga namamahala. Which is applicable siya sa mga namumuhunan at sa mga trabahador. So hindi sila nagkakatugma. Gusto kasi ng nasa baba, napantay din yung makukuha nila, nakukuha ng dito na pantay na kukuha ng nasa baba dito sa nasa taas, which is 50% na tama, 50% na mali. William Bonger, early Marxist. Inatap niya to si Karl Marx. Sabi nga ni Karl Marx, hindi magkapantay ang mayayaman at mahihirap. Lagi na sa taas ang mayayaman, lagi nalulubog ang mahihirap. Criminal law is primarily protecting the interest of the property class. Sinabi dito na create lang daw ang batas para protektahan ang mga mayayaman. Ayun yung sinasabi ni William Bonger. Positive School of Criminology. Father of Sociology nyo gusto ko. Uncover basic cause of crime. And once this is discovered, to prescribe appropriate treatment in order to cure the individual. So, ang focus dito is hindi punishment, kundi rehabilitation. Pagalingin or bigyan ng suporta yung mga kriminal in order for them not to commit again any kind of crime. Ayun. Okay, next. Nadaan nyo na ito kay Sir, di ba? Nadaan nyo na ba ito kay Sir? Ayun yung iba, di pa. Ulit to. Positivistic approach. Sa positivistic, lagi natin tandaan, may science na dyan. Either social science, biological science, or any technical kind of science. Sa classical, straightforward. Neoclassical, may pangungutado sa straightforward, may exemption. Ito, may scientific na. 3 elements of positivistic approach. A. Application of the scientific method. Laging present yan sa positivist school. Discovery and diagnostic of pathology. Aalamin nila yung causes ng crime. From social to environmental causes ng crime. Treatment or therapy or correction. Dito umusbong yung mga therapeutic communities natin. Yung mga rehabilitation centers natin hindi kailangan parusahan ng mga kriminal. Ang kailangan sa kanila, pagalingin or suportahan.
Precursor to positivism. So, si positivism, makikita natin, pure science na siya. Ito naman si pseudo-science, ito yung half-half lang. Tulad nito, astrology, criminal tendency in connection to alignment of stars. Ito yung mga zodiac signs nyo. Nakabase daw sa zodiac sign nyo, yung criminality nyo. Pag nagbasa kayo ng zodiac sign nyo, kunwari cancer, madalas sa mga cancer, psychopath, magnanakaw, tahimik lang, pero mahilig pumatay. So, yung definition ng zodiac sign nyo, yung binabasa yung criminality ng isang tao, which is totally unacceptable. Phrenology, craniology, cranioscopy, practice of reading bumps on the head to determine people characteristic trait. Phrenology, craniology, cranioscopy, ito yung pag-aaral ng bungo. Sa bungo, ang tinitingnan yung bumps sa noo. Pag may malaki ka daw bumps, madami daw masasamang espiritu. Diba? Di ba kayo maniniwala doon, di ba? Next, physiognomy, involved measurement of facial and other other body characteristics as indicative of human personality. Johann Casper Love. Ano na? Yan, facial feature daw, kinoconnect sa trait ng isang tao. Huwag kayo malilito sa anthropology tsaka sa physiognomy. Yung anthropology may application sa crime, criminal behavior. Etong physiognomy, application lang sa human traits. Palmas 3, yung mga manghuhula. Wala kang kasapalat mo kung ikaw magiging kriminal, kung ikaw ay may magagawang masama o mabuti, etc. etc. Lahat yan walang 100% factual basis. Kaya tawag sa kanya pseudoscience. Ito, next nyo. Somatotype School. Dito na tayo, favorite nyo. Somatotype School of Criminology. Ernest Kretschmer. Dalawa to Pag sinabing Kretschmer, somatotype. Sabihin na soma, body. Body type. Pinag-aaralan dito is body type. Hindi sa muka, kundi sa katawan lang. Number 1, picnic. Mga matataba. Athletic, yung mga masil-masil. Asthenic, yung mga payatot. Palatandaan lang dyan, pag picnic, ano ba ginagawa pag picnic? Tama, kumakain, kaya ng kain, kaya natatabaan, isisitabaan. Pero at the same time, itong mga matataba daw to, sila yung mga sociable, yung mga huggable, yung mga masasarap kausapin. Pero at the same time, sila din daw yung mga mahilig manloko. Mahilig sa fraudulent, mahilig man swindling, mahilig mang estapa. Kasi nga, tok-tok sila ng tok-tok eh. Di ba? Madami silang pinapangako na hindi nila tinutupad. Athletic, pinaka-connection nito is sa violence. Healthy balance between muscles and bone development. Energetic, optimist, can adjust to any situation. Ayun nga, dahil malaki yung katawan niya, mataas yung hormone balance niya. Sabihin, mataas yung testosterone. Mataas yung testosterone, mas matigas. Diba? Asthenic, payat, matangkad, malambot, buto na lang. Payat, tsaka matangkad. Unsociable, shy, pessimist, and always alone. Dito naman sa asthenic, ito yung mga payatot na antisocial daw. Yung hindi mo makakausap unless lapitan mo. Sino yun? May ganun ba dito? May payat pero makapal mukha. Yun, next. Ulitin ko, pag payat, anong tawag? Asthenic. Pag mataba,
Pag muscle-muscle. Athletic. Yes. Ngayon, pag may mataba naman muscle-muscle o payat na medyo chubby, payat yung mukha pero may bilbil, tawag sa kanila dysplastic or mixed type. The person has a body type that is less clearly evident having any predominant type. A person with this body type commits an offense against decency and morality. Kadalasan sa mga dysplastic, mga rapist. Tuwa pa kayo, ha? Okay, next. Kay Sheldon naman to. Kanina ay Kretschmer, ngayon naman kay Sheldon. Ay kay Sheldon, endomorph, sila yung mga matataba. Mesomorph, sila yung muscle-muscle. Ectomorph, sila yung mga payat. Anong palatandaan dyan? Isipin nyo lang yung ecto. Katunog ng tuko. Ecto. Pag tuko, payat. Yun na naman nakakalito dyan yung dalawa eh. Endo tsaka ecto. Tandaan nyo lang pag ecto, payat. The rest, alam nyo na yun. Endo o biserotonic. Relax, sociable, tolerant, comfort-loving, peaceful, plump, buxom, develop visceral structure. Ayun, kamukha din. Kamukha din. Kamukha din siya ni Kretschmer. Ang nag-iba lang yung tawag. Mesomorph, active, assertive, vigorous, combative, muscular. Yun na yan. Sige. Next muna, tol. Ayan, pag pinasama yung kay Kretschmer at kay Sheldon, ayan yun. Endomorphic, bise. Endomorphic, biserotonic, picnic, mesomorph, somatotonic, athletic, ectomorph, cerebrotonic, aesthetic. Okay. Kung kayo, malito kayo dyan, ito ulit tatandaan nyo, tong ecto, isipin nyo yung letter C. Pero, ito ginawa ko sa amin, yung patch na amin. Ito nga wala, letter C. Ecto. Tapos alam ko lang itong meso eh. Alam ko lang ito lang na kukulang na ito. Basta pag may C, ecto yan. Okay. Ito, Alex mo. Anong somatotype? Ang biserotonic. Anong somatotype? Ang biserotonic. Picnic or ectomorph. Anong somatotype? Ang cerebrotonic. Asthenic or ectomorph. Yung somatotonic, meso, at athletic. Yes. Genetic inheritance school of criminology. Ito naman, hindi naman born criminal yung tinutukoy. At tinutukoy dito is yung genes ng tao. Yung criminality daw ay napapasa from parent to their sons and daughters. Trace believed to have a special large number of criminal members. Wait lang ha.
dinedefine yung criminality sa genes. Kung ang tatay mo, kriminal, ikaw din, may posibilidad na ikaw ang maging kriminal. Eugenics theory, ito yung theory kung saan sinasabi nila noong unang panahon na ang may karapatan lang mag-anak is yung may maayos na genetics. Ano siya para siyang genocide. Kung ikaw pangit ka, wala ka any prominent features, mapaphysical man yan o sa pera, hindi ka pwede mag-anak. Sabihin, pinipili lang yung genes na pwede mag-match. Richard Dugdale. Si Ada Jokes or The Jokes. Pero itong The Jokes na to, hindi naman talaga yung tunay na pangalan. Parang ano lang, AKA lang. The Jokes were not an actual family consisting instead of over 40 families with only 540 of its 700 members related by blood. Ang kwento nito, si Ada Jokes ay isang baliw. Ngayon, may sakit na siya sa pag-iisip. Ang ginawa sa kanya is, hinalay siya ng isang lalaki. Ngayon, nagkaroon sila ng anak na may saltik din sa utak. Hanggang sa dumami na dumami, yung mga, may nagiging anak sila na may saltik, pero may nagiging anak din sila na matitino. Pero yung mga matitino na yon, nag-resort ito criminality. Mga naging kriminal. Naging anak niya 64 mentally diseased, 174 mga manyakis or sex perverts, 196 illegitimates, mga anak sa labas, paupers, yung mga namamalimos, criminals and murders. Ayun. So ang kabaliktaran naman ni Ada Jokes, etong si, ay di pala. Counterpart, ay di. Ang kamukha ni Ada Jokes, doon, taas mo. Ayan. Si Kalikak family. Ngayon, hindi naman ni-rape yung babae dito. Nangyayari lang, may isang lalaki, bumuntis ng isang feeble-minded o may sakit sa utak. At at the same time, nambuntis din siya ng babae na maayos naman yung pag-iisip. Ngayon, pinagkumpara nila yung family tree ng dalawa, itong may saltek, itong wala. Ang lumabas dito, sa kabila, sa may saltek, dumami din yung mga kriminal. Habang dito sa maayos, naging maayos din yung mga buhay. Heritable or of feeble-mindedness and the necessity of institutionalization, genes are factors to abnormalities. So yun, ang sinasabi lang dito, yung criminality, yung pagiging baliw, yung pagiging psychopath, inamamana sa nanay or tatay natin. Next. Henry Goddard, hindi yan si yung father of ballistics natin, iba yun. Calvin naman yun. Henry Goddard coined moron. Used by Nettes and Simon IQ test. At least half of all juveniles were mentally defective. So, nag-conduct siya ng study sa isang juvenile facility institution. Ngayon, lumalabas na yung mga bata na delinquent o yung mga bata na naka-confine doon o nakakulong, mabababa yung IQ. So, tunayan niya dito, pag mababa yung IQ mo, mas prone ka sa criminality. Isulat nyo to. Kasi lumalabas siya sa board, yung number na yan. Picturean nyo na lang kung kaya nyo. Malabas yan sa board.
Ngayon, may tanong ako sa inyo. Dami kong tanong, di ba? May tanong ako. May isang sitwasyon. Parang 2008 or 2023 yata naganap to. May isang kaso kung saan si lalaki nang rape ng 21 years old na babae. Nahin ko muna, si lalaki nang rape ng 21 years old na babae. Ang kaso, si 21 years old na babae may sakit sa utak. Paano i-consider anong classification or anong category ng biktima si babae na may sakit sa utak? Itatrato ba siya ng batas na adult? O itatrato ba siya ng batas as child? Babae ni rape, 21 years old, may sakit sa utak. Anong klaseng biktima siya? Bata o matanda? Bata o matanda? Bata, kasi ayon sa jurisprudence natin or the knowledge of law, hindi lang physical trait or age ng tao at tinitignan sa criminality. Ang tinitignan din dito is yung mental age nila, which is ito yung ginagawang sukatan. Ayun yung mga yun. Sabi ko sa inyo, kopyahin nyo yan. So nakita ng mga psychologists na yung bata ni rape ay yung matandang 21 years old na rape is may utak na 8 years old. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, anong ikakaso sa kanya? Rape or statutory rape? Plain rape lang ba siya o statutory rape? Tama, statutory rape. Kasi kinonsidered yung mental age ng bata, hindi yung mismong edad niya physically. Yun, may nakaraang board yun eh. Alam ko may namabas na ganun. Ganon. Diba? Counterpart of Max Jukes, a Parisian preacher in the 1700s. So, pinatunayan nila Dugdale tsaka ni Goddard na pag yung origin mo is may saltik o may problema sa utak o kriminal, possible yung labas mo din kriminal. Ngayon, sinuportahan pa to ng isang hypothesis. Tulad nito, Sir Jonathan Edwards. Maganda yung genes niya. Wala siyang bahid ng kahit anong criminality. Kaya ang labas, yung mga anak din, malilinis, mga successful sa buhay. Ito, next mo na. Mga malagay. Biological positivism theory. Remind ko lang kayo ha, hindi lang 4 ang school ng criminology, pukin ang dami niyan. May pre-classical, classical, neoclassical, positivism, may positivist pa, may cartographic pa, may biological pa, may psychological pa, may sociological pa, may economical pa. Ang dami niyan. So, dito tayo sa biological positivism school. Role of biological factors such as genetic, neurobiology, and physiology in determining criminal behavior. Daling salita, lahat ng causes ng crime nagmumula sa loob. Either by genes, either by neurons, by mind, or by the physiological factor ng tao. Physiognomy. Johann Karl Lavater. Facial feature of criminal to determine whether the shape of ears, nose, and eyes and the distance between them are associated with antisocial behavior. Ibig sabihin daw, pwede ka maging antisocial kung yung mga mata mo ay medyo magkalayo. O kung ang mga mata mo medyo magkadikit. Ay, positive kayo ha. Cranioscopy. Ayan. Sa skull. Study of personality and development of mental and moral faculties based on the external shape of the skull or yung na bumps in the head. Ito, next na.
Oras na ba? Gusto. Biological positivism theory. Ay, ulit. Ayun. Polygenism, tinutukoy dito is yung hulma naman ng utak natin. Ay, hulma ng bungo natin. Kung sa kanina, sa physiognomy, facial feature, cranioscopy, bumps in the head, dito naman sa polygenism is yung size ng bungo. Pag maliit yung bungo mo, maliit yung utak mo, syempre. Pag malaki yung bungo mo, syempre malaki din yung utak mo. Charles Darwin. Si Charles Darwin, ito yung pinang-inadapt ni Cesar Lombroso natin. Kasi nga, atavism stigmata. Came from the primitives. Sino ba nag-aral ng primitives o ng mga unggoy? Si Charles Darwin. Human beings as part of nature evolution through variation, adaptation, and natural selection. So, human beings, hindi nagre-resort yan sa mga batas. Nagre-resort yan sa survival of the fittest. Kung mahina ka, talo ka, mamamatay ka, magugutom ka. And the vice versa, siyempre. Ito, next na. So, ito, yung ginamit ni Lombroso. Apat na yan. Physiognomy, eugenics, psychiatry, at social Darwinism. So, di siya bumase sa psychology. Pinagbasihan niya, psychiatry. Ito, next. Emil Durkheim. Kung si Auguste Comte, ang father of sociology natin, si Emil Durkheim naman ang father of modern sociology natin. Yun. Social solidarity. Crime exists in all society. Sabihin, hindi nawawala ang crime. Dahil ang existence ng crime, i-existence din ng developing nation or developing country. Hindi nagde-develop ang isang lugar kung walang krimen na nangyayari. Dahil nagkakaroon ng crime dahil sa moral animus natin o yung normlessness o yung kawalan ng norms or kawalan ng standard ng morality. Sir, ano ba ibig sabihin ng norms? Norms, ito yung set of standard na nakasanayan na ng mga tao. Kunwari, tayo dito, may sarili tayong norms. Anong norms natin dito? Aral. Anong norms natin dito anong norms nyo dito pagka bago magsimula yung klase? Maglinis. So, ayun yung standard dito. Ayun yung norms dito. Standard yung palaging ginagawa. Nakasanayan. Social integration. Social bond of society prevents crime. Ibig sabihin, pag yung government ay sanggan-dikit, nakikipag-cooperate sa kanyang mga nasasakupan, mababa din daw yung criminality. Collective consciousness, shared belief, values, norms, influence, basis of criminality. And then, nakaka-apekto sa criminality daw ng tao is hindi lang yung society, kundi personal beliefs natin. Shared beliefs, values, norms, influence, basis of criminality. Ayun na yun. Getol. Mechanical solidarity. Solidarity based on similarities and collective consciousness in traditional, homogeneous society with shared roles and belief, the division of labor is relatively simple and undifferentiated. Factory workers. B. Organic solidarity. Solidarity arising from interdependence and specialization in modern society where individuals rely on each other's diverse roles and contribution. Simple lang yan, pero mahirap yan. So, dalawa yan. Ayon sa theory of solidarity ni Emil Durkheim,
Lang. Ay, di pala na ano. Mechanical solidarity. Nag-exist yan sa iisang grupo lang. Iisang grupo lang na may pare-parehas ng labor o pare-parehas ng trabaho. Kunwari ganito, farmers. Ang farmers, may isang gawain lang, may isang purpose lang, may isang mission vision, which is yung patubo ng crops, mag-harvest ng crop, etc. So, yung norms nila, iisa lang. Singular lang. Yung rules and regulations nila, iisa lang. Ngayon, kapag ikaw nasa isang grupo, na iisa lang yung norms, isa lang yung gawain, pag ikaw ay tinanggal dyan, di ka hirap pag walang sulat eh. Diba? Isang grupo lang. Isang norms, isang standard, isang labor, iba't ibang uri ng labor. Ngayon, kapag may nag-commit ng crime dun sa grupo na yon, pwede nilang tanggalin kagad. At the same time, hindi magkakaroon ng problema. Kasi isang grupo lang sila eh. Kung ano yung kaya nitong isa, kaya din itong isa. So kapag kaya, yung isa dyan nag-commit ng crime, walang mawawala. Iba naman dito sa organic solidarity. Sa organic solidarity, multiple groups ang nag-i-interact. Iba't iba sila ng norms, iba't iba sila ng tradition, iba't iba sila ng specialization and practices. Ngayon, kapag yung isa dyan tinanggal, madidisrupt yung proseso, madidisrupt yung gawain nila. Pao na lang ganito. Mechanical solidarity. Kayo. Nag-aaral kayo lahat, sama-sama kayo. Pare-paras kayo ng task, pare-paras kayo ng knowledge. Ngayon, pag may tinanggal sa inyo, mamumblema ba kayo? Kunwari, may isang kupal-kupal na ayaw makinig, ayaw sumunod. Tinanggal nyo, mamumblema ba kayo? Hindi, kasi yung kaya niya, kaya nyo din. Ngayon, itong mechanical solidarity, may ibang grupo na nag-i-exist. Kunwari ngayon ako, kayo, mga estudyante kayo dito. Pare-parehas kayo ng knowledge, pare-parehas kayo ng task, pare-parehas kayo ng norms. Pero ako, naiiba ako sa inyo. Kasi ako, lecturer ako. Ngayon, tanggalin nyo ako dito. Sa tingin nyo, makapag-study pa ba kayo na maayos? O kunwari na lang si Sir Chia, tanggalin nyo si Sir Chia, tanggalin nyo ako, makapag-aral ba kayo na maayos? So, hindi. Ang isang grupo sa organic solidarity nag-i-exist para suportahan itong isa pang grupo. Habang itong mechanical solidarity, self-sufficient siya. Kaya niya suportahan yung sarili niya. Limbawa pa, organic solidarity. Ang law enforcement, malawak yan. Hindi lang basta PNP may hawak dyan. May specialization yan, di ba? Pag civilian, PNP. Pag foreign threats, AFP. Pag traffic, LTO. Pag pandagat, Coast Guard. At iba sila ng specialization. Ang sinasabi lang dyan, pag nagkaroon ng crime or punishment. Pag nagkaroon ng crime and punishment,
dito sa mechanical solidarity, pwede nila magawan pa ng paraan. Kasi wala namang mawawala. Habang dito, malaking mawawala sa organic solidarity. Ito, next. Ay, di nakasama yun. Dalawang laws ni Emil Durkheim. Repressive law. This type of law is characteristics of society with mechanical solidarity. Mechanical solidarity, it is less concerned with restitution or restoring the social balance and more focused on punishment and retribution. Etong repressive law, kaya siya applicable sa mechanical, kasi nga, pagka may isang nagloko-loko dyan sa mechanical solidarity, pag tinanggal nyo yan, magpa-function pa rin. Pero kapag yung sa organic solidarity, pag may tinanggal kayong isa doon, hindi na magpa-function ng tama yung mga grupo. Repressive law, naka-focus yan sa punishment. Punishment lang na naka-focus. Ito naman sa restitutive, naka-focus yan saan? Rehabilitation. Pagbibigay ng second chance sa mga nakakommit ng crime. In contrast to repressive laws, restitutive law is more characteristic of societies with organic solidarity, where social cohesion is maintained through interdependence and specialization. Bakit ina-apply ang restitutive sa organic? Kasi nga, ayaw natin mawawalang isang sekta ng ibang grupo kasi kailangan natin sila. Ang gagawin natin, restitutive lang. Kailangan nila magbayad, or kailangan nilang humingi ng sorry, or kailangan nilang magkaroon ng initiative para magbigay ng danyos. So, yun. Restitutive law, rehabilitation, or second chance. Repressive law, punishment. Functionalist. Functionalist theory. Crime performs a function by setting boundaries between acts that are seen as desirable and those that are not. Durkheim suggests that the reason crime is still taking place is because it is an integral part of all healthy society. If it wasn't, it would cease to exist. Ganto yan. May nakikita ko yung bilog dyan, di ba? Yung bilog na yan, ayan yung set of rights nyo. Ayan yung mga karapatan nyo. Ayan yung mga liberties nyo. Sa bilog na yan, pwede kayong gumalaw ng malaya. Ngayon, pag lumabas kayo ng bilog, may masasagasaan kayo na ibang bilog, which is yung karapatan o yung rights din ng ibang tao. Pagka nakapasok ka sa ibulog na isang tao, lumabas ka sa bilog mo, tsaka mag-i-exist yung crime. Ayun sinasabi sa functionalist theory. At isa pa, sa functionalist theory, ang crime daw ay may purpose din. Kahit sabihin natin na mali, may purpose siya. Anong purpose niya? Pagka nag-i-exist yung crime, possible daw na yung lugar na yon is Tama. Pag nag-exist yung crime, ano nag-upgrade? Yung security standards ng tao. Nag-increase din yung mga law enforcement, yung mga strategies, method ng law enforcement para mapigilan yung krimen. So kahit masama pa yan, such as crime, may purpose pa rin dyan. May function pa rin yan. Mari ganito na lang din. Function ng isang taong nakulong. Anong function ng isang taong nakulong? Balik tayo sa basic. Ang function ng isang taong nakulong is to set an example. Example for what? Para hindi na ulitin ng iba pang tao. Ang sabi lang dito, lahat ng bagay, lahat ng sekta, masama man yan o mabuti,
may purpose yan or may function. Functionalist theory. Next. Theory of differential association. Environmental and social factor. So dito naka-focus yung theory of differential association natin sa mga bata. Bakit? Pag ang bata ay napapaligiran ng mga kumag, ng mga masasamang tao, o mga tao may criminal behavior, possible na ma-adapt yun ng mga bata. So dyan, hindi lang yan limited sa crime, limited yan sa ugali na nakukuha natin sa mga kaibigan natin. Kunwari ikaw tol, hindi ka manginginom. Pero yung mga kasama mo, araw-araw may giinom. Siyempre, matutulak ka na rin paunti-unti na mag-inom. Ayun yung differential association theory. White collar crimes, ito yung mga crimes na kinocommit ng mga taong nasa posisyon. Blue collar crimes, ito yung mga habitual crimes na nakocommit ng mga nasa lower levels. May nabasa ako sa comment section White collar daw, ito yung mga nakakomit ng mga doktor. Kasi daw mga nakaputi. Tapos yung blue collar daw, nakakomit ng mga polis kasi naka-blue. Pangina yan. Social learning. Social learning theory, magkamukha yan, dalawang yan. Social learning theory, criminality shaped by social interaction. Ayun nga, araw-araw na asalumuha yung tropa mong kupal, nagiging kupal ka na rin. Hey, Alex. Father of psychoanalysis. Ito yung pinakamalibog natin na father. Simon Freud. Madadaan nyo yan kay Ma'am Tala nyo. Putay na. Yung characteristics ng tao, binase sa puwet, sa tite, sa vagina, sa dede. So yan. Ito lang yung pinaka-basics na tuturo ko sa inyo. Yung id, ego, at superego. Id means necessity. Kailangan mo. Superego is what? Conscience. Iba yung conscience sa conscience. Conscience mo kung tama ba o mali yung gagawin mo. Itong ego, ano yan? Ego? Reality principle. Kaya magtala nyo na yan. 3 level of consciousness. A, conscious. Alam mo pa yung ginagawa mo. Ginawa ko itong bote. Alam ko pa yung ginagawa ko. Pre-conscious. Conscious what we're thinking about or experiencing at any given moment. Pre-conscious what we readily call to consciousness. Kunwari tayo, nagre-review. Hindi man natin sila magamit ngayon, pero pag dumating yung tamang panahon, malalabas natin sila. Sabihin, may naka-ready na dito sa pumpunan natin na knowledge or information na pwede natin ilabas anytime. Unconscious thoughts, desire, and impulses of which we are not aware. This is the largest level of conscious. Ito yung mga bagay na di natin alam na nag-e-exist sa utak natin. Mafe-feel mo na lang siya once na ma-experience mo na siya. Ito yung mga nakatagong desire, nakatagong actions na pwede natin magawa. Ngayon, bisa na lang natin. Conformity theory. Individuals will break the law as a result of breakdown of the social bond. A person conforms if he or she chooses a course of action that a majority favors or that is socially acceptable.
In contrast, an individual deviates if he or she chooses an action that is not socially acceptable or that a majority does not do. Conformity law, ito yung pagtingin natin sa approval ng ibang tao, kung tama ba o akma ba yung ginagawa natin sa ginagawa nila. Conformity theory, kunwari, lahat kayo nag-aaral. Lahat yun, agreement yung mag-aaral kayo. Pero may isang di nag-aaral. Yung isang di nag-aaral na yun, ayun yung na-commit ng deviation or crime. Tsaka dito sa conformity law, dinederive daw yung law, conformity theory, dinederive daw yung law as social agreement. Ibig sabihin, majority ng tao nag-agree na yun ang dapat na masunod o yun yung dapat na panukala. Ayun, pag hindi ka sumunod sa kagustuhan ng ibang tao, sa kagustuhan ng karamihan, magiging deviant ka or magiging criminal ka. Meron two forms or two types of conformity. Acute conformity. An acute conformist is someone for whom extra-legal influences ensure compliance with the law. Gusto mo ba mag-coffee break? Coffee break muna kayo. 10 minutes lang. May gusto ko na ako.